Dami talaga may gusto ng hypermotard. Kanina lang sa Carscoot may nagtanong na eh, kung maganda daw ba talaga yung ganto, no wheelie na daw ba. Eh hindi kami marunong mag wheelie eh, pero kumbaga yung expectation sa bike na to, di ba, kilala siya na yung handling na to iba. Ang motor nagutom sa speed. Hindi ka talaga pwede mabagal dito sa motor na to, nagtatampo. And welcome back, we are back with another video. Papunta tayo ng Carscoot today. Makikipagpalit lang muna tayo ng bike sa aking Airpat dahil kukunin natin ng RVE, Hypermotard RVE. Tapos mamaya gala tayo, siguro punta tayo ng SEC Caloocan o kaya Alpine Stars, kung saan man tayo mapadpad. So palit muna tayo, tapos balik tayo sa ride. Ito yung RVE oh. Okay, so BRB. Ay, okay. Ito ang gagamitin nating bike for today. Papunta tayo ng SEC or SEC. Doon muna siguro tayo, tsaka na yung Alpine Stars kasi alam ko mas pricey yung mga gamit doon. So tara. Grabe naman sa kataasan. Paano ba to buksan? Nakalimutan ko na. Ito ba? Paano nga pala i-on to? Ito ba? Paano i-on? Nakalimutan ko. Thank you. Sobrang nasa harap talaga posisyon na ito. Hindi ako sanay. Atras tayo konti. Kaliwa. Saan ba tayo? So para lang makita nyo kung ano yung mataas na sinasabi ko. So ito straight tayo. Naka-tiptoe ako dalawa. Abot ko naman pero syempre hindi siya yung kasing baba ng XSR 900 natin. First time din pala natin na makukuhanan ng video itong Hypermotard RVE na gamit ang ating bagong GoPro na 4K. So mas maganda-ganda ang footage natin today. Oh, grabe naman yun. Hirap na hirap talaga magantay. Tabi muna tayo dito, tapos ayusin ko lang yung waist, tapos tanggalin ko tong handle na nailang ako, tapos ride na tayo. Buti na lang nakamotor. Iwas traffic talaga kapag nakamotor. Maganda talaga iliko tong Hypermotard. Taas lang na napapatingkayad pa ako, pero ang dali iliko nito. Ang init ng bike na to. Hindi pa naman ako naka long socks. Yun oh, kitang kita yung balat ko. Ramdam ko rin yung init. Pero ito yung motor na hindi mo kaya mag short. Na-try ko to dati, sakay lang nung di pa ako nagmo-motor talaga. Ang init. Syempre di naman recommended na mag short ka talaga, pero kumbaga sinasabi ko lang kung gaano kainit itong bike na to, kasi ramdam ko siya ngayon bukod sa mainit na panahon. Yun din pala ang maganda sa ating XSR 900. So sa mga hindi nakakapanood, meron akong ginawa na mga pros and cons. So sa pros and cons na yon, isa sa pros ang hindi mainit na XSR. Hindi mo mararamdaman yung buga niya. Ito kasi parang nakadiretso sa binti ko Yung XSR syempre meron pa rin naman yung buga, pero hindi siya nakatutok sa binti, kaya parang okay. Turn left. Actually part 2 ng preparasyon natin dun sa long ride. Ito yung helmet na gagamitin natin, yung AGV. So tinanggal ko muna yung yung isang speaker kasi sakit sa tenga. Gusto ko nga pabutasan tong helmet na to Ang motor nagutom sa speed. Hindi ka talaga pwede mabagal dito sa motor na to, nagtatampo, nagmumukmuk
bilis oh, 130 na agad yun. Naku, baka mahuli tayo. Okay lang mapicturean, tapos padala na lang yung huli. Total, di ko naman motor. So, daddy, kung nanonood ka man, sorry na agad. Sarap. Woo! May iba-iba rin ang ride natin. Mas smooth talaga ang quick shifter nito. Every time na mamanihuhin ko to, ramdam. Dami talaga may gusto ng hypermotard. Kanina lang sa Carscoot may nagtanong na eh. Tapos tinanong lang niya kung maganda daw ba talaga ganto-ganto, na-wheelie na daw ba. Eh hindi kami marunong mag-wheelie eh. Pero kumbaga yung expectation sa bike na to, di ba? Kilala siya na yung handling nito iba. Wow, grabe, di talaga ako makalindi doon. Taas, nakakatakot. Nakatikim na naman ng iba no motor. Dahil sa mga nag-comment, gamit na natin ang Hyperview. Tingin ko ganito na muna tayo. Tapos kapag napansin kong hindi naman talaga okay, tsaka na natin palitan. Pero so far kasi ano eh, natuwa ako. So salamat sa mga nag-comment. Siyempre para sa vlog at saka sa channel natin, gusto ko rin naman na kung ano yung pinakamagandang tawag dito, footage para sa ating videos. Ito, sana naman open. Huling punta natin dito close eh. Sunday kasi ako pumunta. Yun, mukhang bukas naman sa wakas. Okay, so nandito na tayo sa SEC main branch gamit ang ating Hypermotard RVE. Pasok muna tayo, tingin-tingin ng jacket. Sana may makita tayong itim na jacket. Tagal ko na naghahanap pa. So tara, pasok muna tayo. Yung nakikita ako maganda oh. Maganda to kasi malapad. So parang hindi ka mahirapan kumuha ng gamit. So tara, try natin. So dun sa mga plano palang bumili ng bag, hindi ako makabili kasi meron na ako. Pero malaking bagay yung may individual packet ba. Ito meron kang solo packet sa likod, pero parang may extra pa siya sa taas, mga pang RFID, mga ganyan. So malaking bagay yan kasi ang hirap dumukot ng mga kung anik-anik kapag nakamotor ka. Ganda, sakto, naghahanap tayo ng puting helmet. Ayan. Thank you. Nakakaya, doon ako sa kabilang hagdan umakyat. Pang kanila lang pala yun. Kala ko kasi naka-close dito. Ako, daming jacket. Tara, tingin tayo. Doon ako umakyat kanina. Papunta pala sa office nila yun. $4,800. Goods na rin kasi padded talaga siya yung mga kailangan mo eh. Harap lang wala, pero ayoko rin naman nun. Mas maganda forma. Nakita ko na ata ito kay Joe. Alam ko sikat na jacket nila to eh, kasi nga pwede mo pang alis. Hindi siya mukhang pang motor. Kung may hindi man ako nagustuhan, siguro yung gray niya sa likod. Parang naging ano eh, Marshall eh. Ewan, pero para sa mga goods. Hindi ako makapag-decide kung bibili na natin yung jacket. Goods siya, pati yung price goods naman. Hindi ko lang alam kung dadaan pa tayo ng Alpine Stars o ito na ba. Init eh, nakakatamad. Pero kain muna tayo, sakto may potato corner. Tsaka Tales from the Greens. Masarap din milk tea dito kung hindi nyo pa natatry. Okay, so pauwi na tayo. Siyempre ang ending hindi tayo nakabili. Ay nako, ayoko ipilit kasi ito yung pinaka unang jacket na nakita kong okay. Maganda naman siya, all goods. Pero alam mo yun, hindi pa nakakatingin sa iba eh. So kahit na good price siya, 5,000 pa rin yun. So tara, ride muna tayo. Enjoy lang natin tong Hypermotard kasi pauwi na tayo. Tapos babalik na naman tayo ng XSR 900. More ride, less kwentuhan. Let's go!
tinatry kong lumiyad pa ng konti kasi nga ang taas niya, parang ayaw mag-lean. So syempre ako, sandal lang din ako. Ito yung bike na feeling ko sayang kasi hindi pa ako ganun ka-skilled. Pero ang sarap nito i-maneho kung nasa sa'yo yung kakayahan, alam mo yon. Kaya di rin ako nagtataka bakit maraming may gusto na ito Sayang lang kasi ang tahimik pa. Sana talaga palagyan niya na ng exhaust para lumabas talaga yung tapang na ito. Yung itsura tsaka tindig nandun na Ayos kaya pala magdala ng Vios ng ganyan. Pag bumagal talaga ako sa 4th gear kanina, naghahanap na siya ng power, naghahanap na siya ng speed. Kaya kailangan mo talaga mag downshift. Tulad nga na sabi ko kanina, ito yung motor na naghahanap or gutom sa bilis. Gutom sa power. Sarap. Siguro ang lakas ng benta kapag dumating na dito yung Hypermotard na 650 ba yun o 600. May paparating sila kasi sobrang dami talagang may gusto ng motor na to. Naku, hindi nabasa. Pahirapan pa naman pagdukot nito. Anak ka ng toko. Pili. Pili ka na lang dyan, kuya. Ito, mahirap sa motor Okay. Nakaya. Sorry. Nauhaw ang lolo mo. Tsaka nag-empty bat din tayo Tapos naalala ko, pwede pala natin daanan muna bago ko ibalik itong Hyper. Daanan natin yung inflator na hihiramin ko, yung sa kaibigan ko, automatic kasi yun. Yun yung babaunan natin para sa Mindoro Loop. Yeah! Grabe ang taas. Ang taas talaga nito. Bumili pala ako ng 256 gig or 258 gig na memory card para ma-upgrade ang ating memory dito sa GoPro. Kasi nga maglo-loop tayo, syempre kailangan natin ng mas malaking storage. So i-share ko lang na mag-ingat kayo kapag bibili kayo ng memory card kasi iba-iba ang presyo nila. So nagtanong ako sa MOA, Silicon Valley, kilala naman yun na bilihan ng mga anek-anek sa computer. 1.6 ang benta nila para sa 250 gig na memory card. Extreme Pro na yun 1.6. Tapos nung pumunta ako doon sa katabi niya, 4,500. So times 3 ang presyo. Tapos pumunta ako sa SanDisk mismo na booth sa MOA, 3,500 naman. Basta iba-iba sila ng presyo, lahat original. I made sure na original naman to nakuha ko. Kinompare ko ng close up. Okay naman. Magkakaiba sila ng presyo, kanya-kanya silang tubo. Kaya mag-ingat kayo kapag bibili kayo ng memory card. Make sure na maghahanap kayo ng pinakamura. Kasi ultimo SanDisk na seller, sila pala ata yung nagbigay ng 4,500.
Tapos yung tinanong ko lang bakit sa kabila mura, sabi niya sige sir, bigay ko na lang 3,000. Ganon kabilis yung discount. So malalaman mo talaga na wala sa hulog yung presyon. Wala lang, share ko lang. Dito rin banda ang Philippine Pasay Chungwa or ang high school ko, kung saan dumalaw si Sandara Park na kumalat sa Facebook. So schoolmate namin siya, pero di ko naman kabatch. Dami-dami nag-share nung kumalat yung picture niya. Tapos syempre since puro schoolmate, lahat naging proud chung once eh. Yan, yung kulay asol na yan. So kunin ko muna yung inflator. Tapos alam niyo na, balik tayo mamaya. Hi to the vlog. Kuha na natin yung inflator. Hi. Whew, sulit din yung daan natin doon ha. Nabuhat ko si Andre, yung anak ng aking best man sa kasal ko. So childhood friend. Grabe na, nagkakaanakan na. Dati pa Dota lang, basketball everyday. Ngayon iba na. It's our turn. Kaya pati yung trip natin naging motor eh, pantito na talaga. Balik na tayo dito sa XSR, yung BMW. Next time siguro no, ride natin. Kung interested kayo sa bike na to, comment down below. Hiramin ko para wala lang, ikot-ikot lang natin. Anyway, bago matapos ang video, please don't forget to like our social pages. Meron na tayo niyan, YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Doma Moto PH lahat. Except for Facebook pala, Doma Moto lang, hindi pa natin napapalitan. Thank you for watching, thank you for liking, sharing, and syempre subscribe na rin kayo sa ating channel para umabot na tayo ng road to 2,000 subscribers sa ating YouTube. So again, thank you, ride safe always, peace!